Para po sa karagdagang impormasyon, alamin natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan ba talaga mararamdaman o papasok sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Uwan? Kabayan, sa ngayon ay nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility pero anumang oras ngayong gabi ay papasok na itong severe tropical storm Pongwong na tinawag na nga ng Pag-asa bilang Bagyong Uwan. Huli po itong namataan mahigit 1,100 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Malapit na itong maging typhoon o malakas na bagyo. May lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot ng 135 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos pa kanluran ang bagyo sa bilis na 25 kilometers per hour. At kita natin yung lawak ng sakop ng iniikutan ng ulap nito, kaya pong sakupin ang buong Pilipinas. Sa ngayon po, wala pang epekto sa panahon sa bansa ang bagyo, pero kahit di pa nakakapasok ng PAR, nagtaas na ang pag-asa ng wind signal number 1 sa higit 20 probinsya bilang paghahanda sa paglapit nito. Kabilang po dyan ang Southeastern Quezon, Eastern Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Burias at Icao Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern at Central Cebu kasama po yung Bantayan at Camotes Islands, gayon din po ang Northeastern Bohol, Northern part ng Negros Occidental, Northeastern Capiz, Northeastern Iloilo, maging ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kapamilya, meron pa pong 36 na oras bago maramdaman ang malakas na hangin at pagsungit ng panahon sa mga lugar na ito. Kaya wag po tayong magtaka kung bukas po ay tirik ang araw sa karamihan sa mga lugar na iyan. Pagkapasok ng bagyo sa PAR ay tuloy-tuloy ang magiging paglakas nito habang kumikilos pa west-northwest. Aabot po sa signal number 5 ang pinakamataas na babala sa hangin dahil magiging super typhoon ang bagyo mula po yan Sabado ng gabi, November 8. Dadaan ang bagyo bilang super typhoon malapit sa northern part ng Bicol region linggo ng hapon, kaya mararamdaman doon ang pagbayo ng malalakas at matinding hangin at mga pag-ulan. Posibleng maglandfall ang bagyo sa northern Aurora o sa southern part ng Isabela linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw. Saka po babaybayin nito palabas ng West Philippine Sea ang northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, bagamat hihina ang bagyo sa pagtawid ng mabundok na bahagi ng Luzon, meron tayong diyang Sierra Madre, Caraballo at Cordillera, mananatili pa ring typhoon category itong bagyo hanggang makalabas ng dagat at mas marami po ang ibubuhos na ulan yan dahil sa mga kabundukan. Sa pagliko naman ng bagyo habang nasa dagat, ito po ay babagal ang pagkilos at pwedeng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility Martes ng hapon. Kapamilya, pwede pang magbago yung pagkilos ng bagyo, pwedeng mas bumaba pa iyan at pwedeng mahagip o tumama dyan sa Northern Bicol, mas lumapit sa Metro Manila o pwede ring mas umakyat. Kaya lagi pong tumutok sa updates sa potensyal na bagyong ito. At dahil po sa inaasang grabing hangin ng bagyo, posibleng may lagpas 10 talampakang storm surge. Sintaas po yan ng bubong ng isang palapag na bahay. Mararamdaman yan dyan sa may Northern Samar, sa may Kabikulan, Aurora, Isabela, Cagayan at yan po magiging maalon din po ang silangang bahagi ng ating bansa dahil sa malalakas na alon mula po yan ng Sabado at dito naman sa West Philippine Sea mula naman sa araw ng Linggo. Bawal pong pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat dahil delikado. Tingnan natin ang aasahang mga pag-ulan hanggang Lunes ng umaga base naman sa rainfall forecast ng The Weather Company. Bukas po araw ng Sabado ay magiging maaraw pa sa maraming bahagi ng ating bansa pero may kalat-kalat ang mga pag-ulan dulot ng trough o extension ng bagyo dyan sa may Southern Luzon, lalo po sa Bicol, gayon din sa may Visayas at maging sa western at central parts ng Mindanao. Pero ito po, mula Sabado ng gabi ay makakaranas na ng malalakas na mga pag-ulan dahil sa bagyo dyan sa bahagi po ng Samar at Bicol region. Mabababad sa matindi hanggang walang humpay na ulan itong Bicol region, dyan po yan ang Sabado ng hanggang hapon po yan, hanggang bago lumubog yung araw.
araw. At sa pagkilos ng bagyo palapit sa bahagi ng Luzon, magiging maulan na rin sa may Cagayan Valley, Aurora at dito po sa ilang bahagi ng Quezon. Maaabot na rin po ng ulan ng bagyo itong Northern Luzon sa paglapit niya at sa paglandfall. Kita natin yung mapupulang bahagi ng kaulapan. Yan po ay walang humpay na buhos. So halos buong Northern Luzon, kasama po itong Central Luzon at maging ang northern part ng Quezon Province. At habang tumatawid po yung bagyo ng madaling araw ng Lunes ay talagang mabababad pa sa maraming ulan itong Northern at Central Luzon hanggang makalabas po iyan dyan ng West Philippine Sea. Nakita natin yung inaasahang dami ng buhos ng ulan kaya kapamilya, malawakan at peligrosong pagbaha at pagguho ng lupa po ang pwedeng idulot ng mga pag-ulan na yan. Meron pa tayong panahon bukas para sa inyong pagpaplano at paglikas. Makinig din po tayo sa ating local disaster officials at kumuha lamang ng impormasyon sa lehitimong news sources. Maapektuhan din po ng paulan ng outer rain bands ng bagyo ang Kabisayaan na lubhang naapektuhan ng nagdaang Typhoon Tino. Kita natin po mula Sabado ng gabi ay magpaulan itong bagyo dyan sa Samar Island hanggang Linggo ng tanghali, lalo po sa eastern at sa northern Samar. May aasahan ding mga pagulan sa northern Panay, Negros, Cebu, Bohol at Leyte. Meron din pong aasang mga pagulan mula Linggo ng hapon tuloy-tuloy hanggang Lunes na ng umaga sa maraming bahagi ng Kabisayaan, lalo po dito sa Negros, Cebu at maging dito sa Leyte provinces. At ayun naman po sa Metro Manila, aasahan pong medyo makulimlim sa araw ng Sabado, sikat pa po yung araw, pero tanghali pa ng Linggo posibleng magsimula ang paulan ng bagyo, lalo pagsapit po ng gabi sa hilagang bahagi ng Metro Manila. Tuloy-tuloy po yan hanggang madaling araw ng Lunes. Kabayan? Ariel, malawak ang sabi mo kanina na sakop nitong bagyo. Yung posibilidad na bahain na naman ang parte ng Cebu at saka Negros, andun pa rin? Tama nga kabayan, bukod kasi sa lawak ng ikot ng hangin ay malawak din yung sakop ng ulap niya. At nakita natin may mga kalat-kalat na mga pagulan dito dahil grabe yung binuhos na ulan dyan sa may Leyte, Bohol, Cebu at Negros maging sa Panay. Yung konting ulan lang, sabi ng Pag-asa, ay pwede nga magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At nakita natin magiging maulan lalo itong Negros, Northern Cebu at maging itong Leyte. So sana po yung mga nakatira dyan ay maghanda rin po. Kung kayo nakatira pa rin sa mga mabababang lugar at mga flood-prone areas ay sana maghanda rin po. Dahil sa may signal ng bagyo pero nasa labas pa ng PAR, kailan talaga natin mararanasan yung hagupit ni Juan? O kabayan, tama ka dyan, medyo malayo pa. Pero Sabado ng gabi hanggang madaling araw ng Linggo, itong Samar at Bicol region, yung talagang makakaranas ng hagupit ng hangin at malalakas na mga pagulan kahit hindi pa tumatama yung bagyo sa lupa. So yan po yung mga mauunang lugar at pagsapit naman ng madaling araw ng Linggo, patungo ng Lunes, dito naman sa bahagi ng Northern Luzon, palandfall na kasi yung bagyo niya, So doon naman babayuhin ng grabing ulan at grabing hangin yung Northern Luzon, kasama po yung Central Luzon. So maraming lugar po ito kabayan at mauuna nga yung Samar at Bicol bago yung Northern Luzon. Sa atin naman sa Metro Manila, posibleng pinakamalapit po ang bagyo mula po yan Linggo ng tanghali hanggang Lunes ng umaga. At sabi ng Pag-asa ay posibleng nga makaranas tayo ng malalakas hanggang matinding mga pagulan sa pagitan ng mga oras na iyan at makakaranas din po tayo ng pagbugso ng hangin. Kabayan? At malawak nga sakop nitong si Juan. So ang posibilidad, nandun pa rin ba ang posibilidad na maaaring mas lumakas pa? Sabi mo, signal number 5, mas lumakas pa o mas humina? Ito ay dadaan kabayan sa gitna ng dagat, So mainit itong bahagi na ito ng karagatang Pasipiko sa silangan ng ating bansa. So talagang makakakuha pa ng enerhiya yung bagyo para mas lumakas. At talagang marami po sa ating weather models nagpapakita na ito ay aabot nga ng super typhoon sa bahaging ito sa silangan ng Bicol hanggang sa pagbaybay nito patungo dyan sa may landfall area sa may Aurora at Isabela. So yun po ay mataas ang kasiguraduhan sa pagiging super typhoon nito. At mabalikan na natin yung kanyang itsura ngayon dahil malawak po yung kanyang kaulapan. Sa paglakas po ng bagyo ay medyo mag-shrink or liliit po yan dahil mas mabilis ang kanyang magiging pag-ikot. So pwedeng lumiit ng bahagya itong kaulapan pero kanina po sinabi natin, malawak pa rin po ang masasakop ng kaulapan at hangin ng bagyong iyan. Oo. Paakyat ba posibilidad na maaaring paakyat ang bagyo?
So sa ngayon kabayan, sa ating forecast track no, ay paakyat po yan, patungo yan dyan sa may Aurora, Isabela area. No? So, pero yun nga, dahil ang bagyo po ay aktibong sistema, pwedeng umakyat, pwedeng bumaba. Ang problema po ay pag medyo bumaba ito, mahahagip yung Bicol at pwedeng mas malapit sa atin sa Metro Manila. At nandito po yung mga very populated regions ng ating bansa, Bicol, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon. Pag medyo mas umakyat naman, doon naman sa Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera, yung mas masasapul. Regardless kung saan, kung aakyat pa ito or bababa, no, nakita natin kanina, again, malawak po yung paulan na nito dahil yung bundok na dadaanan, Sierra Madre, Caraballo at Cordillera, mas paulanin po niyan itong bagyo. So nandun yung banta ng grabeng pagbaha at pagguho ng lupa at yung malalakas na hangin nandyan din dahil lalo po sa mga matataas na bahagi ng ating kabundukan at yung banta ng storm surge sa may silangan ng ating bansa. Marami po tayong coastal communities dyan. So sana po pati yung kanilang paglikas ay bigyang pansin. Kabayan. So ang mahalaga dyan ay ngayon pa lamang, kahit Sabado o Linggo mararamdaman, mag-ingat na tayo, maghanda na tayo, lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Ang maganda kabayan ay meron pa tayong buong araw ng Sabado para maghanda bago maramdaman itong pag-ulan or pagpapalahangin dyan sa may Bicol at sa may Eastern Visayas at sa Bicol at gayon din sa Northern Luzon. So sana po ay gamitin natin ang panahong iyan para sa pagpaplano, paghanda, paglikas at muli po makinig po tayo sa ating local disaster officials at kumuha lamang ng impormasyon sa lehitimong news sources. Maraming salamat, Ariel Rojas.